Hindi po ay naaawa rin po kuminsan sa ating mga katunggali dahil nagmamakaawa. Ha? Nagmamakaawa? Sinong gustong kumuha dyan sa iyong linyada? Buo kami, hindi lamang buo sa numero, ngunit buo ang loob para ipaglaban ang kapakanan ng bawat Pilipino at ang buong Pilipinas. Kung ako papipiliin, mas gusto ko po yung kaunti lang pero solido naman. 8 lang po talaga yan. Pero kung gusto nyo naman po ng pagpipilian, nandyan po si Doc Mata, nandyan po si Doc Willie Ong, at eto pa po mga Lodi, si Attorney Vic Rodriguez. Ang programa ng ating Pangulo ay napakaganda. Doon sa bagong Pilipinas po. Hindi siguro natin siya doon ihahalo mo doon sa mga kulungan din, lalo na siyang namatay. Separate lang siguro siya. Paano kung nanalo tong presidente ng ating bansa? Eh di nakulong yung nanay mo, PBBM. Ayan po mga Lodi, kung gusto nyo pong makumpleto, wag lang po talaga kayong kukuha dito sa linyada ni PBBM. Para po mga Lods, hindi nila magawa yung plano nilang impeachment kay VP Sara Duterte. Ipakita po natin ang tunay na suporta natin sa Duterte family. Straight PDP laban po tayo mga idol. Yo, what's up mga Lods? It's Miguel Peps TV. Welcome back po sa ating channel. Wow, napakaangas naman ang linyada po nila PBBM, yung senatorial slate po niya. Sabi po dito kasi mga idol, hindi daw pangkaraniwan ang kanilang kandidato. Bakit po hindi naging pangkaraniwan ang kanilang kandidato na paulit-ulit lang naman po ang mga muka na nandyan po sa inyong harapan na tumakbo na naman pong senador ng ating bansa? Papakita ko po sa inyo kung bakit niya po nasabing hindi po pangkaraniwan ang kanilang linyada. Pero ito muna mga Lodi, panoorin nyo po kung paano po si PBBM mangampanya sa kanyang senatorial slate at paano po may pahaging at maninira sa kabila pong grupo. Siguro yan po pinatatamaan ang PDP laban ni Tatay Duterte. Anak ng tinapay, panoorin nyo mga idol. Hindi pangkaraniwan ang mga aming kandidato. Hindi po kagaya ng mga nakikita natin sa mga iba't ibang partido. Hirap na hirap makakuha ng kanilang mga miyembro. Wow, dati nung nangangampanya si PBBM 2022, wala pong halong paninira. Ngayon mga Lodi, nagpapahaging na sa kanilang mga katunggaling grupo. Wow, ang galing talaga ng bagong Pilipinas, bagong mukha. Nakuha na po kasi niya ang gusto niya mga idol. Kaya po, lumabas na po ang tunay na kulay kapag nangangampanya. Tuloy natin mga idol, exciting to eh. Ang aming pong ipinagmamalaki at pinaglalaban ay subok na at matagal nang nagseserbisyo sa publiko. Subok na at matagal nagsiservisyo sa publiko. Pero ang tanong dyan, anong nagawa nila nung nanungkulan sila bilang senador? Hindi po ay naaawa rin po kuminsan sa ating mga katunggali dahil nagmamakaawa para makakuha ng mga malalakas at magagaling na kandidato. Ha? Nagmamakaawa? Sinong gustong kumuha dyan sa iyong linyada? Kung hindi puro balimbing, puro traidor, at puro walang nagawa, meron pa dyan nakulong eh. Bakit nagmamakaawa sa iyong linyada na makuha ang mga galing na sinasabi mo? Meron pang magaling sa linyada ni PBBM mga idol bilang senatorial candidate? Sa akin mga Lodi, wala talaga. Di tulad ng iba, karampot lang ang kandidato. Dito po, buo kami. Hindi lamang buo sa numero, ngunit buo ang loob para ipaglaban ang kapakanan ng bawat Pilipino at ang buong Pilipinas. Grabe mga idol. Alam niyo yun mga Lodi, mas nagmamatter sa kanya na mas marami silang kandidato bilang senador ng ating bansa. Kasi yung iba daw po, mga Lodi, sinasabi niya na kulang at hindi daw po buo. Anak na tinapay naman. Alam niyo po ba mga Lodi, ako papipiliin, mas gusto ko po yung kaunti lang pero solido naman. Hindi kagaya nitong buo, halatang pinilit. Kasi mga idol, kaya ako nasabi pinilit itong linyada na to dahil nasali po si Manny Pacquiao. Ano po ang sinabi niya dito po sa kanilang pangangampanya? Pakinggan nyo at panoorin para po may matutunan po kayo sa kanya. Ano nang nangyari? Bakit tayo nagkahiwalay? Bakit tayo nag-aaway-away? Kung sinong nakaupo, may mga kumukontra. Ang programa ng ating Pangulo ay napakaganda.
Oh, Doon sa bagong Pilipinas po, kasama po doon, ang isa sa nagustuhan ko, yung sustainable livelihood. Sustainable livelihood at saka pabahay. hindi mo nga masabi ng maayos eh. Sinasabing napakaganda. Mamaya mga Lodi, papakita ko po sa inyo kung gaano po ito kahunyango si Manny Pacquiao. Kaya po ako natatawa kapag ito nagsasalita mga idol. Hindi na po kapani-paniwala. Ayusin mo muna kalapit lugar nyo dyan sa Sarangani. Wala pong kailaw-ilaw ang daan dyan. Alam niyo po, bago ko ituloy yan, topic na yan, gusto ko lang po sabihin sa inyo na ako'y natutuwa at masaya dahil sa naiambag kong karangalan sa ating bansa. Anong naiambag niya mga idol? Maganda talakayin ang naiambag niya kasi nag-segue na agad siya. Kumbaga hindi pasok yung kanyang unang sinabi. Wala pong nagpalakpakan eh. At ang bansang Pilipinas, nakilala hindi lamang dito sa buong Asia, kundi sa buong mundo. Wow! Bilang Pilipino, proud na proud ako. Proud na proud ako dahil nailagay natin sa mapa ang ating bansa. At ang nais ko sana na tayong lahat nagkakaisa para sa isang pangarap. Isang pangarap na umasinso ang bawat Pilipino, ang bawat pamilya. Ang hirap pagtugmain no kapag si Manny Pacquiao ang nagsasalita. Hindi ko po talaga makonect yung sinabi niyang nakilala ang ating bansa. Hindi mo na lang sinabi na nag-8 World Division Champion ka. Tapos paano natin makukonekta yung dapat pagkakaisa, kaisa na yan? Eh nag-aaway-away na nga eh. Dahil dito sa iyong sinalihang grupo, partido. Tama naman. Ang laki po ng naiambag ni Manny Pacquiao sa ating bansa dahil nakilala tayo bilang magagaling na boksingero. Pero ang tanong, paano po kayo naging kakaiba? Talagang subok na. Subok na, puro absent ka nga nung senador ka? Ikaw ang may pinakamataas na absent dyan po sa Senado. Tama ako o mali? At ito yung sinabi ko mga idol, bakit kayo naging kakaiba? Kasi balak nga ipakulong ni Manny Pacquiao ang nanay mo PBBM. Kung nanalo tong presidente, baka ngayon nandyan na yun sa kulungan ang iyong ina PBBM. Pero dahil unitim daw mga idol, nandyan po yung mga hunyangong mga tao sa kanyang linyada. Nandyan po si Aimee Marcos, nandyan po si Ping Lacson, Bong Revilla, si Tolentino, Villar, Cayetano mga idol. Kaya yan, nasabi siguro na kayo'y kakaiba. O sige, pakita natin mga Lodi kung ano balak talaga ni Manny Pacquiao sa iyong nanay. Sisiguraduhin ni Manny Pacquiao na kapag siya ang nanalong bagong Pangulo ng bansa, maipapatupad ang anumang hatol kay dating First Lady Imelda Marcos. Alam mo, ilang taon na si Imelda, bigyan na lang natin ng ano siguro yan. Ano? Bibigay mo? Kumbaga, mga ganyang edad, ano na yan eh, yung baga, Ano? parang ano ba, parang precious na sa atin yan na, Precious na may ganong tao na umabot kanyang edad. Eh, paano na lang si dating Senador Enrile? Napaka-precious niyan. Eh, bigyan lang natin ng pabor dahil matanda na rin, napakatanda na tao, hindi siguro natin siya doon ihahalo mo doon sa mga kulungan din, lalo na siyang namatay. Separate lang siguro siya. Oh, paano kung nanalo tong presidente ng ating bansa? Eh di nakulong yung nanay mo, PBBM. Ayan yung sinasabi niyang kakaiba mga idol. Dahil yung dating gustong magpakulong sa kanyang nanay, eh kanyang manok ngayon sa senatorial slate. Anak na tinapay naman to si Manny Pacquiao. Hindi lang po si Manny Pacquiao. Nandiyan sila Tolentino. Mga nagsibalimbingan. Kumapit po dito sa administrasyon ni Bongbong Marcos Romualdez. Akala nila mananalo sila. Pero mga idol, itong senatorial election na to, kapag pumasok lahat ng mga inendorso ni Tatay Duterte dyan po sa PDP laban, tingnan natin mga idol kung yung konting miyembro hindi talaga mananalo dito sa sinasabi ni BBM na napakarami po at kompleto. Anak na tinapay naman. Kung titingnan nyo yung linyada mga idol, nakakasawa na pong tingnan itong mga naging senador ng ating bansa. Wala naman pong napatunayan sa ating mga kababayang Pilipino. Tingnan natin mga Lodi ha. Ito lang po talaga ang linyana ni Tatay Duterte. Kasi 8 lang daw po ang senatorial slate nila Tatay Duterte at ang PDP laban. Nasa sa inyo naman po yan mga Lodi kasi meron naman po tayo ibang choice. Wag lang po talaga itong 12 na ito mga idol. Nandiyan pa si Bong Revilla, di ba mga Lodi? Nagbudot lang, nanalo na. Si Villar mga idol, di ba alam nyo, nasa partido po ito ng mga Duterte dati.
Ayan po mga Lodi, si Tolentino. Si Tatay Duterte po ang nagluklok dyan kay Tolentino bilang senador ng ating bansa dahil inendorso po yan. Tapos ito si Manny Pacquiao, isa rin po yan na inendorso ni Tatay Duterte nung nangampanya yan. Kaya naging senador yan. Tapos ito ngayon, sila Amy Marcos, sila Cayetano. Nandyan na po sa partido ng mga budol. Ito po ang linyada nila Tatay Duterte, Senator Bongo, Kibuloy, De La Rosa, Marcoleta, Hinlo, Lambino, Salvador, Bondok. 8 lang po talaga yan. Pero kung gusto nyo naman po ng pagpipilian, nandyan po si Doc Mata, nandyan po si Doc Willie Ong. At ito pa po mga Lodi, si Attorney Vic Rodriguez, na isa rin po sa nakikipaglaban dito po sa ginawa po nilang maanumalyang pagpirma dyan po sa blankong pahina. Napakalaking pagkakamali lang po ito ni Bongbong Marcos Jr. na akala niya po wala po talaga makakahuli ng blanco mga pahina. Yan po ay criminal case kakaharapin ni Martin Romualdez at kung sino man po yung mga pumirma dyan na hindi naman po pala kumpleto at hindi tugma ang BICAM at saka yung GAA. Ayan po mga Lodi, kung gusto nyo pong makumpleto, wag lang po talaga kayong kukuha dito sa linyada ni PBBM. Para po mga Lodi, hindi nila magawa yung plano nilang impeachment kay VP Sara Duterte dahil ang labanan ngayon paramihan na po ng kakampi dyan po sa Senado. Dapat ngayong eleksyon sa senatorial, mapanalo po natin ang PDP laban ni Tatay Duterte para po hindi masunod ang kagustuhan ni Martin Romualdez na ipa-impeach si VP Sara Duterte. Dahil ito na po ang huling yugto ng impeachment complaint nila. Ang Senado na po ang lilitis dyan mga idol. Para po madepensa natin at maprotektahan natin si VP Sara Duterte, huwag nating iboto tong inendorso lahat ni PBBM at iboto po natin ang PDP laban mga Lodi. Ito pong grupo na ito, siguradong hindi po mga hunyango at hindi mga traidor. Hindi nang iwan kay Tatay Duterte kahit ginipit na po sila. Ipakita po natin ang tunay na suporta natin sa Duterte family. Straight PDP laban po tayo mga idol. Stay safe and God bless you all. Duterte pa rin.